TV. Shoutout po kay Junel Navarro Total salamat. Alexander. Kabanata 501 mayaman ang asawa ko. Tila, si Yulia ay kilala bilang sikat na belle sa kanyang mga araw sa unibersidad. Iyon ay dahil hindi lamang siya flawless at mahusay na ballet dancer, ang kanyang mga marka ay napakahusay. Siya ay lubos na minamahal ng lahat sa kanyang paaralan. Kaya natural lang sa mga babae sa klase niya ang magselos sa kanya at kilalang binabastos siya sa kanyang likuran. Isa si Gladys sa kanila. Gladys felt amazing after meeting Yulia. Iyon ay dahil siya ay dating wala, ngunit nakakakuha ng isang mayaman na kasintahan. This made her feel better about herself since Yulia married a penniless veteran. Gayunpaman, bago tumanggi si Yulia sa alok ni Gladys, sabi ni Franco, "Hey Gladys, although my parents own the factory, it is a factory that researches cancer drugs. Ang lahat ng nagtatrabaho doon ay kailangang magtapos sa unibersidad kung hindi sila tatanggapin. Ang kanilang mga posisyon ay nangyayari pa nga ng master's degree." Napatingin si Franco kay Alexander pagkatapos noon at sinabing, "Natatakot ako sa mga tulad niya ay maaari lamang magtrabaho bilang janitor natin. Pero, dahil kaklase ka ng asawa niya, kakausapin ko ang aking papa at ipatrabaho siya bilang aming security officer." Ang isang normal na security guard ay binabayaran ng hindi bababa sa $3,500. Bibigyan sila ng tirahan at makakuha ng buwanang allowance na $500 na dagdag. Tataas ang sahod pagkatapos ng kanyang probation period. Kung handa siyang magtrabaho ng husto, maaari ko siyang i-promote bilang security supervisor pagkatapos ng 2 taon. Makakakuha siya ng $1,000 pa sa promosyon na iyon. Halatang kinukutya siya ni Franco nang sabihin niya iyon. He was mocking him so much that Alexander found it really funny. Mukhang tama si Alexander tungkol kay Franco sa lahat ng panahon. Sinabi ni Alexander kay Doyan na kolektahin ang lahat ng impormasyong makukuha niya sa mga mayayamang negosyo ng pamilya kapag bumalik siya sa Cloudtopia mula sa Troyes County noon. Kung tama ang pagkakaalala ni Alexander, ang ama ni Franco ang may-ari ng Xavier Pharmaceutical. Ang kanyang pangalan ay Samuel Sivan. Kumbaga, present din siya sa mansion ni Parker noon. Kaya, malinaw na naalala niya kung paano pinatay ni Alexander si Parker noon. Iniisip ni Alexander kung babasahin ba ni Samuel ang sarili niya kung alam niyang nasaktan ng anak niya si Alexander. Ayos lang. Ang career ko ay wala sa iyo. Pinandilatan siya ni Alexander at nagpatuloy, "O tama, kailangan pa rin akong respetuhin ng ama na ipinagmamalaki mo. Kaya, iminumungkahi ko na itigil mo na ang pagiging mayabang ngayon." Na-offend si Gladys sa sagot ni Alexander habang sinasabing, "Ano bang problema ng asawa mo, Yulia? Ginagawa lang ito ni Franco. Kalooban. Kahit hindi niya kailangan ng trabaho, hindi ba dapat magpasalamat?" Franco. Alam mo ba kung sino ang kanyang ama? How dare he say something na mayabang? I want him to apologize to Franco right now or we'll really do something about it. Naiinis si Yulia sa inasta ni Gladys. She didn't expect any surprises from this regular reunion. She didn't expect Gladys to insult Alexander at all. Alam niyang dapat suklian ang respeto sa magkabilang paraan at dahil sinisiraan ni Franco si Alexander, alam niyang walang dahilan kung bakit dapat igalang siya ni Alexander. Aniya, mayaman ang asawa ko at hindi kailangan ng trabaho. Kaya, ihinto ang pagsisikap na gumawa ng anumang hindi tiyak na pagpapalagay. Kabanata 502 Alpha. Gumagawa tayo ng hindi tamang pagpapalagay. Napakawalang utang na loob. Binatukan sila ni Gladys. "Tama na, Gladys," sabi ni Franco bago sabihin kay Alexander. "Alam mo, gusto kong sabihin sa iyo na ang pagkakaroon ng reunion ngayong gabi ay perpekto dahil ito ay isang kamangha-manghang pagkakataon para sa amin na bumuo ng mga koneksyon. Well, since we're old classmates, I'll introduce everyone to ikaw." Huminto si Franco at sinadyang sumulyap kina Alexander at Yulia. Gayunpaman, nang mapansin niya kung gaano sila kawalang interes, sinabi niya, "Well, I mean, obviously,
Ang mga taong tulad mo ay walang karapatang malaman ang tungkol sa ganoong impormasyon. Masasabi ko sa iyo na isang napakalakas na tao ang darating dito bago magtanghali ngayon ang dadalo sa piging. Nandito ako para bumuo ng mga koneksyon ngayon. Sinabi rin sa akin ng tatay ko na kung swertehin tayo ni Elder Wilkins, magkakaroon tayo ng napakagandang kinabukasan. Nang marinig ito, halos mapatawa si Alexander. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Franco kapag nalaman niyang si Alexander mismo ang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang tao na kausap niya lang, ngunit wala sa mood si Alexander na mag-aksaya ng hininga Franco dahil hindi pa rin maniniwala si Franco sa isang salita na sinabi niya kaya, nagpa siya si Alexander na manahimik. Nang mapansin ang kawalan ng reaksyon ni Alexander, tanong ni Gladys, "Hey honey, that man sounded very impressive sa akin ang tungkol sa kanya." "Oo naman." Tinitigan ni Franco si Alexander ng masama at sinabing, "Naaalala mo ba kung gaano kalakas si Barry?" "Oo, alam ko." Tumango si Gladys at nagpatuloy, "Hindi ba siya ang pinuno ng Black Tiger League? Mayroon siyang 2 makapangyarihang general na nagtatrabaho para sa kanya at siya rin ang namumuno sa mahigit 1,000 compound. Karaniwang namumuno siya sa industriya ng entertainment sa Troyes County, tama ba?" "Tama." Tumango si Franco at nagpaliwanag sa seryosong tono. "Sinabi sa akin ng aking ama na isang misteryosong makapangyarihang tao ang pumatay kay Barry sa harap ng lahat ng kanyang mga alipors. Ang aking ama ay naruroon noon at nasaksihan ang buong eksena. Oo, maraming makapangyarihang tao mula sa county ng Troyes ang naruroon din. Ganyan ba talaga katapang ang lalaking iyon?" Bulalas ni Gladys at sinabing, "He's bold enough to kill Barry in front of so many people." Sinasabi mo ba na walang sinuman sa kanyang mga tauhan ang nakapagpigil sa kanya sa pagpatay? Hindi iyon. Napalunok si Franco. At nagpatuloy. Ang bagay ay, wala sa kanila ang may sapat na lakas ng loob na humakbang at pigilan ang pagpatay na mangyayari. Ang taong responsable sa pagpatay ay nagkataong nagtatrabaho para sa lalaking iyon at ang taong iyon ay isang magandang binibini. Kaya, may isip ng isang tao kung gaano siya nakakatakot sa isang tao. Kabanata 503. Ano ang kanyang pangalan? Ano? Kahit bala ay hindi kayang pumatay sa kanya. Sino siya sa mundo? Natigilan si Gladys sa narinig. Kung hindi lang seryoso ang ugali ni Franco, akalain niyang nagbibiro si Franco. Marami pa talaga. Umiling si Franco at mas hininaan ang boses habang sinasabi, "Alam mo, may kapatid si Parker na tinatawag na Barry at siya ang mob boss ng underworld ng lungsod. Mas makapangyarihan siya kay Parker." Nagalit siya matapos malaman ang tungkol sa pagpatay sa kanyang kapatid, kaya inatasan niya ang kanyang mga assassin sa Cloudtopia, ngunit lahat sila ay namatay. Kahit na ang kanyang pinakamakapangyarihang general, Silence, ay pinatay. Well, ang pinaka-nakakabaliw na bahagi ng lahat ng ito ay kung paano tutugan ang kanilang pamilya sa kabastusan na ito. Ipinagpalagay ng lahat na gag-antay ang kanilang pamilya, ngunit hindi nagtagal pagkatapos ng kamatayan ni Barry, inihayag ng kanilang pamilya sa mundo na pinutol na nila ang kanilang relasyon kina Parker at Barry. Wala silang gagawin tungkol sa kanilang mga pagpatay. Nangangahulugan ito na kahit ang pamilya Jenkins mula sa kabisera ay hindi nang ahas na saktan ang lalaking iyon. Sabihin mo sa akin, hindi ba't makapangyarihan ang nakakatakot na lalaking iyon? Masyadong emosyonal si Franco nang kausapin niya ang lalaking iyon. Kaya lang pati si Gladys ay ginayuma sa kanya. Pangarap ng bawat babae na iligtas ng sarili nilang version ng Prince Charming at ginawa ni Franco na parang Diyos ang lalaking iyon sa kanya. Kaya, tinanong niya, pwede ba nating makilala ang lalaking iyon mamaya? She sounded quite excited when she said that. Siyempre tumatawag kami. Tatay ko ang nagsabi sa akin ito, kung hindi, hindi na sana ako nagmamadaling bumalik dito, di ba? Parang mayabang si Franco habang nagpatuloy, kung makikilala ako ng taong iyon, magkakaroon tayo ng lubos na paggalang sa lahat ng tao sa bansa, lalo na sa Troyes County. Tila, naging awkward si Alexander sa buong pag-uusap. Bagamat ang tunay na kapangyarihan ni Alexander ay nangunguna sa mga liga kaysa sa inilarawan ni Franco kanina, nagpasya siyang mamuhay ng simpleng buhay sa araw na bumalik siya sa Cloudtopia.
Gayunpaman, ang buhay ay tila may iba pang mga plano para sa kanya habang ang problema ay patuloy na nakakahanap ng daan patungo kay Alexander. Napilitan lang siyang gumanti para maprotektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Kahit papaano, hindi niya inasahan na ang ginawa niya ay nakakatakot na sa iba. Sa isiping iyon, tumalikod si Alexander, ngunit kahit papaano, nakuha nito ang atensyon ni Yulia nang magtanong ito, "Sabihin mo Alexander, hindi nila, ikaw, tama." Malamang, naisip niya lang na si Alexander yun dahil nagpunta siya sa Troyes County kamakailan. Kaya naisip niya sa kanyang sarili, hindi maaaring magkataon iyon, di ba? Tsaka binanggit ni Franco yung kay Parker. Mamamatay tao ay isang batang babae. Teka, hindi pwedeng si Diane yan, di ba? Siya ay walang iba kundi isang paipong veterano ng digmaan sa loob ng 6 na taon. Wala man lang siyang rank. Paano mo maiisip na siya ang maladyos na makapangyarihang tao? Nasisiraan ka na ba ng loob? Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Yulia na sumagot, tinanong niya si Franco, "Say honey, ano nga ba ang pangalan ng lalaki?" Kabanata 504 ang buong gabi. Tila, sinadya ni Gladys na tanungin ang kanyang pangalan. Gusto niyang sabihin ni Franco sa lahat ang pangalan ng lalaki para lang ipahiya sina Alexander at Yulia. Ayaw niyang tanggapin kung gaano sila ka-arrogant kung ikukumpara nila ang kanilang sarili sa isang maladyos na figure. Nag-isip sandali si Franco at sumagot, "Kung tama ang pagkakaalala ko, sa palagay ko nabanggit ng tatay ko na tinawag siya ng lahat, Mr. Tomas." Siya natigilan siya sa sinabi niya na agad niyang tinitigan si Alexander bago iniisip ang sarili, "Mr. Tomas. Teka, Alexander Tomas. No way, pareho sila ng first name." Teka, ang tanong ni Yulia kanina. Biglang napuno ng masamang pakiramdam si Franco habang iniisip niya kung si Alexander ba talaga ang lalaking iyon. Mukhang napansin ni Gladys ang kakaibang ugali ni Franco, kaya nagpout siya at sinabing, "Honey, I think you're giving a paipong walang salaping sundalo na sobrang kwenta. That is a really common first name, so are you saying that everyone who shares the same first name is that man?" Franco realized that she had a fair point and of course, he was only reacting to his thoughts kanina. Alam niyang hinding-hindi siya maniniwala na si Alexander ay ang lalaking sinabi sa kanya ng kanyang ama. Si Alexander naman ay hindi mapakali na magpaliwanag sa kanila. Pinigilan pa niya si Yulia sa pakikipagtalo sa pamamagitan ng pagyakap dito kahit gusto niya. Kaya, nagpa siya si Yulia na ay enjoy ang pribadong sandali na magkasama. Tila, nabighani si Alexander sa bango ni Yulia. Dahil nasa Troyes County sila, nagpabook na si Diane ng hotel room para sa kanila. Nangangahulugan ito na magdamag silang mag-isa. Nangangahulugan din ito na makakasama ni Alexander si Yulia sa buong gabi. Dahil dito ay labis na nasasabik si Alexander. Nakatanggap si Alexander ng isang tawag sa telepono pagkatapos ng isang oras. Ipinakilala ng tumatawag ang kanyang sarili bilang si Walter Wilkins. Malamang, nakarating na siya sa handaan at nag-ayos ng driver para kay Alexander. Alam niya na si Walter ay walang iba kundi si Elder Wilkins mismo. Alam din ni Alexander na ang tanging dahilan kung bakit sila pumunta sa Troyes County sa unang lugar ay upang makilala ang ilang mahahalagang tao sa lungsod. Dahil iyon ang kaso, tinanggap niya ang imbitasyon ni Walter, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok na sumakay. Iyon ay dahil hindi siya malapit sa kanila at hindi niya gusto ang ideya ng iba na kumokontrol sa kanyang buhay. Dahil gusto ni Yulia na ibaba ang kanyang mga bagahe at mag-refresh ng kaunti sa kanilang silid sa hotel, pumayag si Alexander na sumama sa kanya dahil ang kanyang asawa ay palaging maging priority niya. Ang ibang mga tao ay maaaring maghintay para sa kanya sa handaan. Yulia unpacked kanilang mga bagahe at nagpalit ng magandang damit pagdating nila sa kanilang hotel room. Sabi niya, "Tapos na ako, Alexander. Should we go now?" Nagta-scroll si Alexander sa phone niya nang sabihin iyon ni Yulia. Sumalubong sa kanya ang kagandahan ni Yulia nang magangat ito ng tingin, kaya sumugod siya para yakapin ito bago bumulong sa kanya, "Say honey, Lola is not here tonight, does this means that we can?" Kabanata 505 Masarap ba ang lipstick sa nobela?
Namula agad si Yulia sa sinabi ni Alexander. She retorted. Di asterisk man ikaw, Alexander. Iyon ba ang pinaplano mo noon pa man? Ito ba ang dahilan kung bakit pinilit mo akong isama sa Troyes County? Natarante si Yulia nang sabihin niya iyon. Kahit papaano, pakiramdam niya ay niloko siya ni Alexander. Gayunpaman, nakangiting tugon ni Alexander bago ito hinalikan sa labi. Naiinis ito kay Yulia dahil kakasuot lang niya ng lipstick kanina, pero hindi iyon pinansin ni Alexander dahil handa na lang siyang pakawalan siya ng hirap na hirap ang paghinga nito. Masarap ba ang lipstick? Tanong ni Yulia nang mapansin niya ang labi ni Alexander na tuluyan ng natapilok ng kanyang lipstick. Sagot ni Alexander, well, of course it does. Ibig sabihin, galing sa asawa ko. Sus, ikaw at ang pambabala mo. Sinaman siya ng tingin ni Yulia at bumalik sa washroom para maglagay pa ng lipstick. Gayunpaman, hinawakan siya ni Alexander bago siya umalis at bamulong, bakit hindi tayo, magpakasal na lang, honey? Natigilan si Yulia nang sabihin iyon ni Alexander. Bagamat napagdesisyonan niyang mahalin si Alexander ng buong puso, medyo emosyonal pa rin siya pagdating sa kasal. Di nagtagal, napuno siya ng mga alon ng masalimuot na emosyon at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, hindi. Nawasak si Alexander nang marinig ito habang iniisip niya kung ayaw siyang pakasalan ni Yulia. Kaya nagtanong siya, sinasabi mo ba na hindi ka payag na pakasalan ako? Nakonsensya si Yulia matapos makita kung gaano kasakit si Alexander. Bakit ngayon pa tayo nagbibiruan? So, she pouted and said, akala ko ba dapat may romantic proposal bago tayo ikasal? Hindi ba masama para sa akin kung pumayag akong pakasalan ka ng ganoon kadali? Saglit na natigilan si Alexander matapos marinig iyon, ngunit tuwang-tuwa siya matapos ay proseso ang totoong sinabi nito, so, binuhat siya nito at pinaikot. Sa paligid bago pinakalma ang sarili habang sinabing, oh don't you worry honey. Makukuha mo ang romantic proposal na gusto mo. Sa katunayan, gusto kong ikaw ang maging pinakamaswerteng babae sa mundo. Bagaman hindi pumayag si Yulia sa kanyang proposal, ipinakita niyang handa siyang pakasalan siya. Kaya, ang susunod na dapat gawin ni Alexander ay magplano ng isang romantikong proposal para sa kanya. Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Yulia pagkatapos niyang sabihin iyon. Iyon ay dahil ang bawat babae ay nangangarap na magkaroon ng isang perpektong kasal. Ang tanging dahilan kung bakit nakapagdemand si Yulia ng isang romantikong proposal ay dahil siya ay palaging isang prangka na tao. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay alam niyang kayang-kaya ni Alexander. Oh honey, you will always be my prinsesa, sabi ni Alexander. Narinig ito ni Yulia. Namula, kaya mapaglaro niyang tinulak si Alexander. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nauuto siya, sabihin mo Alexander. Maaari mo bang ipangako na may gagawin ka para sa akin? Kabanata 506 na perpektong tao. Oo naman, ano yun? Tanong ni Alexander. Kaya, kinakabahang sumagot si Yulia, well, pwede ba nating gawin ang bagay na lagi mong gusto noong kasal tayo? Namula ng gusto si Yulia sa sinabi niya. Sa katunayan, medyo nagigilty din siya at parang nagkamali siya kay Alexander. Nang makita siyang ganito, niyakap siya ni Alexander at sinabing, oh honey, handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka. Hinding-hindi kita pipilitin na gawin ang bagay na hindi mo gusto. Labis na naantig si Yulia pagkatapos marinig iyon. Pakiramdam niya ay pinahahalagahan at pinahahalagahan niya ito. Natouch siya sa lahat ng sinabi ni Alexander sa kanya. Kaya, sabi niya, salamat sa pagpayag na mahal ako ng ganito. Well, hindi ba dapat may ibigay ka sa akin bilang kapalit noon? Inilapit ni Alexander ang labi sa kanya. Kaya naman, binigyan siya ng halik ni Yulia bilang ganti. Matagal nang magkasama ang dalawa bago payag si Alexander na pakawalan siya. Hoy Alexander, may isa pa akong inaasahan na magagawa mo para sa akin, sabi ni Yulia. Natawa si Alexander nang marinig ito nang hawakan niya ang kamay niya at binigyan ito ng halik habang sinasabing, go ahead, honey. Kung may magagawa man ako para sa iyo, gagawin ko.
Pakinggan mo lang muna ang sasabihin ko, okay? Lalong naging seryoso ang kilos ni Yulia nang sabihin niyang, Alexander, I can tell that you absolutely adored Lola and I'm touched by that. Pero, kung magkakaroon tayo ng isa pang anak pagkatapos nating ikasal, mamahalin mo pa ba ng pantay si Lola at ang pangalawa nating anak? Kahit alam kong marami akong hinihiling, sana magawa mo. Nakatuon si Yulia kay Alexander habang naghihintay sa sagot ni Alexander. Gayunpaman, gumaan ang loob ni Alexander sa narinig dahil nag-aalala siya na baka ito ay seryoso. Si Lola ang kanyang biological daughter at alam niyang hindi niya pababayaan si Lola kahit gaano pa karami ang magiging anak nila sa darating. Alam din niyang normal lang na mag-alala si Yulia dahil hindi niya alam iyon. Kaya, niyakap niya ang braso nito at sumumpa sa kanya. I promise you, honey, na hindi ko hahayaang mangyari ang anumang bagay na inaalala mo. Kung gusto mong mahalin ko si Lola mag-isa, hindi na lang tayo magkakaanak. Sapat na sa akin ang pagkakaroon ni Lola ng mag-isa. Alam niyang matagal na silang nagdusa dahil wala siya bilang ama sa kanila. Dahil bumalik siya, gusto niyang bumawi sa kanilang dalawa. Payag siyang hindi magkaroon ng ibang anak. Handa niyang hayaan si Yulia na magdesisyon sa kanilang kinabukasan. Siyempre, kung magkakaroon sila ng isa pang anak, mamahalin niya rin si Lola. O Alexander, hindi ka pani-paniwalang naantig si Yulia matapos marinig iyon. Natouch siya kaya agad siyang tumalon sa mga braso nito. Natouch siya dahil sa handang isakripisyo ni Alexander para sa kanya. Siya ang pinaka-perpektong tao sa mundo. Matagal na nagyakapan ang dalawa hanggang sa namalayan ni Yulia na halos 12:00 na. Kaya, nagmamadali siyang maghanda at dumiretso sa hotel. Chapter 507 Ano ang yabang mo? Isang entourage ng mga mamahaling course ang makikitang dumapo sa pasukan ng hotel. Ang bawat corner thought na nakalinya sa pasukan ng hotel ay alinman sa Mercedes, Ferraris, o Rolls Royces. Siyempre mayroon pa ring mga overage-lukang course, ngunit all adorned na may special serialized number plates. Ang mga pukana na iyon ay labis na ketukot-takot na walang kahit katiting na pera ang maaaring makabili o makabili. Natigilan ang lahat kasama ang mga nagmamay-ari sa gayong display. Posible kaya ang corner ni Mr. Lawson? Hindi ba si Drake Lawson ang pinaka-wealthiest mon sa mundo? Hindi ba si Elder Wilkins? Wait, anak niya ang driver. Nagsama ba silang dalawa? Dahil hindi sanay ang mga security personnel at ang mga bellboys na makipagkita sa mga ganoong mayayamang tao, lahat sila ay napunta sa utang ng hotel. Aming hotel. I wonder what's going on. I have no idea. I mean, it's not our place to ask, right? Stop speculating. Alam mo, habang tinutulungan ko ang monoger sa isang bagay kanina, may nalaman ako. Nalaman ko na ang taong responsable sa pagpatay kay Porker ay narito sa Troyes County. Tila, ang bangkay na ito ay inayos ni Mr. Wilkins para sa iyo. Isang entourage ng mga mamahaling sasakyan ang makikitang nagkukumpulan sa entrance ng hotel. Ang bawat kotse na dumaan sa pasukan ng hotel ay alinman sa Mercedes, Ferrari, o Rolls Royces. Siyempre mayroon pa ring ilang karaniwang hitsura ng mga kotse, ngunit lahat ay pinalamutian ng mga espesyal na serialized na plates ng numero. Ang mga plato na iyon ay napakabihirang na walang halaga ng pera ang makagarantiya ng isang pagbili. Natigilan ang lahat kasama ang mga dumadaan sa ganoong display. Good gosh, I can't believe na si Mr. Oakley ang nagmaneho dito. A Rolls Royce. Baka kotse iyon ni Mr. Larson. Hindi ba si Drake Larson ang pinakamayamang tao sa mundo? Ay, hindi ba si Elder Wilkins iyon? Teka, anak niya ang driver. Nagsama ba silang dalawa? Dahil hindi sanay ang mga security personnel at ang mga bellboys na makipagkita sa mga ganoong mayayamang tao, lahat sila ay nagtipon-tipon sa pasukan ng hotel. Hindi ako makapaniwala na nandito lahat ng mayayaman na ito aming hotel. I wonder what's going on. Wala akong ideya. I mean, hindi naman tayo ang magtatanong diba? Huwag na kayong mag-speculate. Alam mo, habang tinutulungan ko si manager kahapon, natuto talaga ako. Isang bagay.
Nalaman ko na ang taong responsable sa pagpatay kay Parker ay narito sa Troyes County. Malamang, ang piging na ito ay inorganisa ni Mr. Wilkins para sa lalaking iyon. Habang nagchichismisan ang grupo ng mga security guard, dumating sina Alexander at Yulia sa pasukan ng hotel na may kasamang taxi. Pero bago pa mabuksan ang pinto ay hinarang na sila ng mga security guard habang sinisigawan ang driver ng taxi. Umalis ka na at huwag mong harangan ang traffic dito. Isang kasalukuyang kaganapan ang ginaganap sa aming hotel ngayon at ang bawat kotse dito ay napakamahal at sa palagay ko ay hindi kakayanin ng sinuman sa inyo na nagbabayad ng anumang pinsala kung kiskisan mo man lang ng kaunti ang kotse. Natarante kaagad ang driver ng taxi. Nang marinig niya iyon, kaya sinabi niya, aalis ako kapag bumaba na ang mga pasahero ko sa kotse ko. Gayunpaman, sumigaw ang isa sa mga security guard, umalis ka na rito. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Gusto kong umalis ka na kasama ang iyong mga pasahero. Tila ang hotel ay isang 5-star hotel at kahit sa karaniwang araw, ang mga driver ng taxi ay isang pambihirang tanawin kaya, inakala ng security guard na hindi man lang qualified sina Alexander at Yulia na pumasok sa grand event kakayanin niya ang anumang pananagutan sa alinman sa kanyang mga maling gawain kung hahayaan niyang ihulog ang mga ito sa pasukan ng pasahero sa lokasyon mga tulad mo ay karapat-dapat maging security guard sa isang 5-star hotel. Nang marinig ito ay natigilan ang security guard sa ilang sandali habang sinisipat niya si Alexander, nasisiraan ka na ba ng bait, kuya? Akin, sapat na ba ako para sa iyo ngayon? Ngumisi si Alexander at sinabing, ano? Kahit pag-aari mo ang hotel na ito, dapat kang sumigaw kapag sinabi ko sa iyo. Ikaw, ano ba ang yabang mo? Hindi inaasahan ng security guard na ganoon pala ang yabang ni Alexander. Nagpasya si Alexander na huwag pansinin ang security guard at inakay si Yulia palabas ng taxi. Yulia, anong ginagawa mo dito? Biglang may narinig na pamilyar na boses na tumatawag sa kanila. Lalagyan ng nobela. Kabanata 508 Hindi kailangan. Parehong sinalubong si Skyler at Julio nang mag-asawang agad silang lumingon. Ang mag-asawa ay walang iba kundi sina Gladys at Franco na nakilala nila noon pa man. Oh, pagbati, Mr. Sivan. Magalang na binati ng Oregon security guard si Franco nang napansin niya si Franco. Malinaw na ipinakita nito kay Franco ay isang regular na bisita sa hotel. Yo! Tumango si Franco habang ibinalik ang tingin kay Skyler at Julio o si asked, what are you doing here? Kilala mo ba sila, Mr. Sivan? Ang security guard ay nag-aalala na baka siya ay makasakit ng isang tao na hindi niya dapat gawin. Nag-aalala siya na nakasanayan ni Skyler na palaging mababa ang profile. Kaya mas lalo lang siyang kinabahan sa isiping ito. Biglang natawa si Franco, tama, kilala ko sila. This one is called Skyler. Siya ay may mababang ranking walang pera na sundalo sa loob ng 6 na taon. Yung katabi niyang babaeng ka-classmate ng fiance ko. Hindi na sila nakipag-conct sa iba at nagruduot sila sa universidad at nakikisama lang kami sa iba pang subway kanina. Parehong sinalubong ng mag-asawa sina Alexander at Yulia nang lumingon sila. Ang mag-asawa ay walang iba kundi sina Gladys at Franco na kanilang nakilala noong araw na iyon. Oh, greetings, Mr. Sivan. Magalang na binati ng mayabang na security guard si Franco nang mapansin niya si Franco. Malinaw na ipinakita nito kay Franco ay isang regular na bisita sa hotel. Oo. Tumango si Franco habang inilipat ang tingin kina Alexander at Yulia habang nagtatanong, anong ginagawa mo rito? Kilala mo ba sila, Mr. Sivan? Nagpanik ang security guard at nag-aalala na baka may nasaktan siya na hindi naman dapat. Nag-aalala na siya na gusto lang ni Alexander na maging low profile. Kaya lalo lang siyang kinabahan ng isiping ito. Biglang humagalpak ng tawa si Franco at sinabing, tama, kilala ko sila. Ang lalaking ito ay tinatawag na Alexander. Siya ay isang mababang ranggo na walang pera na sundalo sa loob ng 6 na taon. Yung babaeng katabi niya, classmate ng fiancé ko. They never contact each other after they graduated university at sa subway lang kami nagkatagpo kanina.
Nabuhayan ng loob ang security guard nang marinig iyon habang iniisip niya sa sarili, so, walang pera na brat kung ganoon. I mean, judging from Mr. Seven's tone, parang hindi niya gusto yung brat na yon. Abay maganda kung ganoon. Iminumungkahi ko na umalis ka na ngayon, kung hindi, pipilitin kita. Sa main road para masagasaan ka ng mga sasakyan. The security guard snapped at Alexander. Suddenly, Gladys told Franco, "Honey, si Julia is still my old classmate." Ibig kong sabihin, dahil gusto nilang pumasok, bakit hindi na lang natin sila tulungan ng kaunti? Nang marinig ito, napangiti si Franco habang sinasabi, pwede silang pumasok palagi kung sasabihin ko. Pero, huminto si Franco at sumulyap kina Alexander at Julia bago nagpatuloy, kung magmakaawa ka sa akin na tulungan kita, isasama kita. So, anong sabi mo? Napamura kaagad si Alexander nang marinig iyon. Aniya, hindi na kailangan iyon. Kaya kung pumunta kung saan ko gusto at hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Hinawakan ni Alexander ang kamay ni Julia at naglakad papunta sa entrance. Gayunpaman, nagalit ang security guard nang gawin nila iyon. Kaya, sumigaw siya, napakayabang. Dahil ayaw mong umalis, papaalisin kita. Sakupin siya, boys. Pagkasabi niya noon, pinalibutan ng iba pang mga security guard sina Alexander at Julia. Gayunpaman, pinandilatan ni Alexander ang security guard at nagtanong, sigurado ka bang gusto mong gawin ito at sinabi, ano ang problema? Hindi naman sa may itinatago kang lihim na pagkakakilanlan ikaw ay walang iba kundi isang walang pera na veterano sa digmaan. Isang malamig na sulyap ang bumungad sa mga mata ni Alexander dahil hindi niya sinasadyang dagdagan pa ang mga bagay sa security guard. Ngunit ang lalaki ay matyaga dahil ganoon nga ang nangyari, hindi nag-iisip si Alexander na bugbugin ang security guard para lang mapakumbaba ang lalaki. Enough! Gayunpaman, nang akmang sasalakayin si Alexander, pinigilan siya ni Franco. Kabanata 509 na Let Him Run Wild. Tama na yan. They can join us, sabi ni Franco habang magiliw na winawagayway ang kanyang kamay. Mr. Seven, ikaw. Natigilan ang security guard sa bilis na nagbago ng isip ni Franco. Laking gulat niya dahil ilang sandali lang ang nakalipas, si Franco ay sobrang galit kay Alexander, at kahit papaano, nagbago ang isip niya sa pagpayag na makapasok si Alexander. Anong problema? Hindi ba ako pinapayagang gawin iyon? Tinanong ni Franco ang security guard. Dahil siya ay mula sa isang mayamang pamilya, ang kanyang mga salita ay ganap na batas sa security guard. Gulat na sabi ng security guard, syempre kaya mo. Ako ay ganap na okay na sila ay sumama sa iyo, Ginoo. Pagkatapos noon, tumalikod ang security guard at pinandilatan si Alexander habang sinabing, maswerte ka at pinayagan ka ni Mr. Seven na sumama sa kanya. Ako dapat ang nagsasabi niyan sa iyo. Napangisi si Alexander habang sinasabi iyon sa security guard. Kung hindi pinutol ni Franco ang gulo nila, baldado na ang security guard noon. Siyempre, hindi rin mapakali si Alexander na mag-aksaya ng oras sa kanya. Kaya't pumasok siya sa hotel kasama si Julia pagkatapos sabihin iyon. Pagkaalis ni Alexander ng medyo malayo, tinanong ni Gladys si Franco, honey, bakit mo sila pinapasok kahit hindi man lang siya nagmakaawa sa iyo noong una? Ngumisi si Franco. Nang marinig niya iyon habang nakatitig sa likod ni Alexander at sinabing, kung wala akong sasabihin, mabubugbog lang ang brat na iyon at itatapon sa isang tabi sa main road. Ngunit, mas magiging komplikado ang mga bagay sa sandaling pumasok siya sa bulwagan. Ang bawat isang tao na iniimbitahan sa piging ay napakalakas ng tao. Hindi siya ganoon kadali makababa kung nasaktan man niya ang alinman sa mga ito. I was just trying to fan the flames, so I need him to run wild first. Napakunot-noo si Franco nang sabihin niya iyon. Natuwa si Gladys sa narinig at lalo lang nitong nirespeto si Franco. Maging ang security guard ay nag-thumbs up sa kanya habang sinasabing, ang bait mo, Mr. Seven. Itatalaga sa akin ang kalagayan ng kaayusan pagkatapos kong gawin ang aking mga tungkulin sa paradahan.
Kung aalis sa linya ang brat na iyon, ang kailangan mo lang gawin ay sumigaw para sa akin at magkakaroon ako ng team na handang sumuporta sa iyo. Oo naman, maganda iyan. Tumango si Franco habang pumasok sa hotel kasama si Gladys. Ang banquet ay ginanap sa makikitang bulwagan sa ikalawang palapag ng hotel. Lahat ng uri ng masasarap at mamahaling pagkain ay inihain at kahit mahigit 1,000 upuan ang bulwagan ay halos mapuno ng mga dumalo. Ang unang 3 mesa ay gawa sa gintong pinutol na kahoy at mukhang hindi kapani-paniwalang mahal. Ang mga taong nakaupo sa paligid ng mga mesang iyon ay napakalakas ng mga tao sa Troyes County. Ang mga taong iyon ay maaaring mula sa napakayamang pamilya o napakakapangyarihang mga tao na kumokontrol sa lungsod. Ang sinumang tao sa mga gawain na iyon ay maaaring gumanap na pabagalin ang dynamics ng kapangyarihan sa lungsod. Ang piging na ito ay tulad ng anumang regular na piging. Ang mga mesa ay nakalaan para sa mga VIP at ang iba ay para sa mga regular na tao. Gayunpaman, maraming walang hiyang mga tao na nakaupo sa paligid ng mga mesa sa harap dahil maaga lang silang dumating. Nagdulot ito ng ilang bakanteng upuan sa paligid ng mga mesa sa likod. Walang gaanong iniisip, inakay ni Alexander si Yulia sa 2 sa mga bakanteng upuan. Hindi rin nagtagal ay pumasok na sina Franco at Gladys sa kanila dahil sinadya nilang umupo sa tabi ni na Alexander at Yulia. Kabanata 510 ay natural. Bagamat dumating si Franco kasama ang kanyang ama at malapit na silang maupo sa harapan, gusto niyang panoorin ang pagpapahiya ni Alexander sa kanyang sarili, kaya naupo siya sa kanyang ama. Mayroong ilang mga tao sa paligid ng mesa at lahat sila ay layaw na bata na late dumating. Pinagchichismisan nila ang misteryosong lalaki sa sandaling iyon. Sabi mo, ano sa tingin mo ang hitsura ni Mr. Tomas? Hindi naman siya magiging katulad ng mga chismis, di ba? Alam mo ba, 7 talampakan ang taas, ganap na natatakpan ng mga kalamnan at gumagalaw na parang oso. Hindi ako sigurado, ngunit hindi dapat maliitin ang sinumang maaaring pumatay kay Parker at Barry at takutan ng pamilya Jenkins sa pagpapasakop. I think he'll look like the typical kontrabida character from the movies. Tinatakot mo ako sa lahat ng usapan na yan. Natahimik si Alexander matapos makinig sa kanila. Nakaupo siya sa harap ng mga ito pero nag-iispekulasyon pa rin sila. Inilarawan pa nila siya bilang isang kumpletong halimaw. Biglang humagalpak ng tawa si Franco at sinabing, "Oh, mali kayong lahat." "Oh, alam mo ba ang misteryosong Mr. Tomas na iyon, Mr. Steven?" Nabaling ang atensyon ng lahat kay Franco. Dahil sinadya ni Franco na magtaas ng boses, nakuha niya rin ang atensyon ng ilang kalapit na mesa. Matapos makita na malapit na ang oras para magsimula, tumango si Franco at sinabing, "Oo, mayroon ako. Pero, lahat kayo ay nakilala na rin niya. Ang misteryosong Mr. Tomas ay talagang nagtatago sa ilalim ng aming mga ilong." Habang nagsasalita ay nabaling ang atensyon niya kay Alexander. "Sinasabi mo ba na siya ang misteryosong Mr. Tomas?" Sandaling natigilan ang lahat bago humagalpak ng tawa. Tila banibiro sila ni Franco. Alam nila kung si Alexander talaga ang misteryosong lalaking iyon, dumating na si Elder Wilkins para dalhin siya sa VIP table. Imposibleng maupo siya sa kanilang mesa. Ang bakanteng upuan sa VIP table ay sadyang inilaan para sa lalaking iyon ni Elder Wilkins. "Oh, nagkakamali ka na naman. Siya ang nag-claim na siya ang misteryosong Mr. Tomas. Wala itong kinalaman sa akin. Ako, well, wala akong iba kundi ang messenger." Binigyan ni Franco ng mapaglarong tingin si Alexander habang sinasabi iyon. Bago sumagot si Alexander, tinanong niya si Alexander, "So tell me, Mr. Tomas, was I right?" Nakikitang nagpipigil ng tawa si Gladys. Kaya, pinandilatan ni Alexander si Franco at sinabing, "Sigurado ka bang gusto mo akong subukan?" Natigilan ang lahat ng saglit at nagsimulang husgahan si Alexander. Ipinapalagay nila na maaaring si Alexander ay isang taong nanalo pa lamang sa loto at ipinapalagay na siya ay mas mahusay kaysa sa iba. Ito ay malamang na dahil na pinayagan siyang dumalo sa piging.
Si Franco naman ay kasama ng kanyang ama at ang kanyang ama ay nasa top 10 bilang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Kaya, alam nilang walang magagawa si Alexander kahit pagtawanan ni Franco si Alexander. Gaya ng inaasahan, humagalpak ng tawa si Franco nang marinig iyon. Sabi niya, paano kung gusto kitang subukan? Ito ang Troyes County at sa tingin mo ba ay walang magagawa ang pamilya ko sa iyo, isang walang pera na veterano sa digmaan. Lahat ay humagalpak sa tawa nang sabihin iyon ni Franco.